Kabanata 34, As strong as the darkness. He who fights with the monsters should look to it that he, himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Mula sa tanyag na kasabihan ni Friedrich Nietzsche. Ang mga hunter ay ang mga tao na nakasaksi na ng maraming kamatayan, at kung minsan sila din mismo ang pumapatay. At dahil sila ang madalas nasa bingit ng kamatayan, hindi maiwasan na bukod sa mga halimaw, nakakalaban din nila ang mga kapwa hunter nila. At dahil nga doon maihahalin tulad sila sa perpektong makinang pumapatay. Kailanman hindi maibibilang sa parehong kategorya ang mga hunter at normal na tao lamang. Habang nakaupo ang dugo ang si Gang Tae-shik, nasabi nito na natural lamang na mamatay siya dahil natalo siya sa laban. Tinanong nito si Jinwoo kung saang kategorya ito nabibilang, sapagkat unang beses pa lamang niyang nalaman, ang tungkol sa isang assassin na may healing magic. Bukod doon si Jinwoo ay may kakayahang i-debuff ang kalaban, na ni minsan ay hindi pa niya narinig. Sinagot naman ito ni Jinwoo, at sinabing maging siya ay hindi rin alam iyon. Sinabi ni Gang Tae-shik na ang pagiging masalita ay walang kwenta habang ang pagiging tahimik naman ay hindi rin maganda. At dahil nga nawawalan na ng lakas si Gang Tae-shik, tumalab na dito ang epekto ng dagger na pagkaparalisa at pagdurugo. Sinabi din nito na hindi na may tatago pa ni Jinwoo ang kanyang kakayahan at tunay na antas, sapagkat natalo nito ang isang B-rank hunter assassin na tulad niya. Humarap si Jinwoo kay Gang Tae-shik at tinanong ito kung gaano siya magiging kalakas, kung siya ang klase ng taong lumalakas pagkatapos manalo sa bawat laban. Sa nanghihinang boses sinabi ni Gang Tae-shik, na ang anino ni Jinwoo ay katulad ng kadiliman, kung gaano kalalim ang dilim ay ganoon siya magiging kalakas. Nang tuluyan ng nalagutan ng hininga si Gang Tae-shik, agad namang nag-alarm ang system at sinabing natapos na niya ang quest, kung kaya maari na siyang pumili ng rewards. Naisip naman ni Jinwoo ang huling sinabi ni Gang Tae-shik at walang dodang mas malakas na siya kumpara dati. Ngunit sa di malamang dahilan, sa tuwing lumalakas siya, nararamdaman niyang may parte ng pagkatao niya ang nawawala. Lumapit si Juhee at nagpasalamat kay Jinwoo, ganoon din si Mr. Song na nagsabi, na kung hindi dahil sa kanya maaring patay na din sila. Tinanong naman ni Mr. Song kung ano ang dapat nilang gawin habang tinitingnan ang paligid nila. Sumagot naman si Juhee at sinabing mas mabuting ipaalam muna nila sa guild ang mga nangyari. Sinabi naman ni Jinwoo na kailangan muna nilang maisara ang gate ng dungeon. Nagulat si Mr. Song sa sinabi ni Jinwoo, lalo pat plano nitong patayin ng mag-isa ang boss ng dungeon, ngunit dahil sa nakita nitong kakayahan ni Jinwoo hindi na niya ito pinigilan pa. Sinabi ni Mr. Song, na nais sana niyang mabigyan ng maayos na libing, ang mga namatay ngunit dahil sa sitwasyon wala itong magagawa. Nagpaalam na si Mr. Song, at sinabing mauuna na sila ni Juhee upang i-report ang mga nangyari. Sinabi naman ni Juhee na maghihintay sila sa labas, kaya kailangang bilasan ni Jinwoo. Sumagot si Jinwoo na bibilisan niya at tatapusin agad iyon. Lumapit si Jinwoo sa katawan ni Gang Tae-shik, at hinugot ang kanyang dagger, nang mapansin niya na may kumikinang na bato. Kinuha ito ni Jinwoo, at napag-alaman niyang isa pala itong runestone, na naglalaman ng skill ni Gang Tae-shik na stealth, na maaari na niyang gamitin. Naglakad si Jinwoo patungo sa isa sa mga preso, at sinabing alam niyang buhay pa ito, bago inutusang tumayo. Sinabi din ni Jinwoo na mukhang gusto nitong tumakas ng pasekreto sa pagkukunwaring patay na ito. Habang tumatayo ang preso ay napansin ni Jinwoo ang sugat sa leeg nito, na gawa ni Gang Tae-shik upang hindi na ito makapagsalita. Nasabi na lang ni Jinwoo na maaring plano ni Gang Tae-shik na patayin ito sa pinakamasakit na paraan. Matapos putulin ang vocal cords upang mawalan ng boses hinawakan ni Jinwoo sa damit ang preso at hinila sa kasinabing, maaari itong mamatay dahil sa dami ng dugo na nawala dito, kung kaya dapat niya itong dalhin kay Juhee upang magamot. Inisip naman ng preso na tutulungan siya ni Jinwoo. Ngunit napansin nitong tila papunta sila sa ibang direksyon, sinubukan niyang magpumiglas ngunit patuloy siyang hinayla ni Jinwoo. Nakarating na sila sa pinto ng kwarto ng boss, at takot na napatingin ang preso, sa hari ng mga goblin. Nagsalita muli si Jinwoo at tinanong sa preso kung natatandaan pa nito ang mukha ng mga ginahasa niya. Sinabi din ni Jinwoo na mas masahol pa ito kay Gang Tae-shik, kung kaya hindi niya ito hahayaang makalabas ng buhay sa dungeon na iyon. Nanginginig sa takot ang preso,
habang unti-unting lumalapit ang mga mababangas na goblin. Pinanood naman ni Jinwoo ang unti-unting pagpatay ng mga goblin sa preso. Bagamat wala ng boses na lumalabas sa preso, ang tahimik na pagsigaw nito sa sakit ay tila maririnig sa dungeon na iyon. Nang masigurong wala ng buhay ang preso, pinatay naman ni Jinwoo ang mga hobgoblins at natalo ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Samantala na i-report na nina Mr. Song at Ju-hee ang mga nangyari sa empleyado, na tumawag naman agad sa mga nakakataas sa kanya. Pumunta naman agad sa lugar si Woo Jin-chul, isa sa pinakamataas sa Hunters Guild Association. Inalam nito kung ilang minuto na ang nakalipas mula nang maklear ang dungeon, sinabi ng empleyado na 40 minuto na ang nakalipas. At dahil 20 minuto na lang ang natitira bago tuluyang magsara ang gate, inutos ni Woo Jin-chul sa kanyang mga tauhan na kunin ang mga bangkay sa loob ng 8 minuto lamang. At kung hindi kaya ay iwan na lang ito at bumalik na. Nalaman din ni Woo Jin-chul na ang mga nakaligtas ang nakapag-clear ng dungeons, at si Kang Tae-shik ay nakakontrata na pumatay sa ibang mga hunters. Naisip naman ni Woo Jin-chul na maaring may gustong itago ang mga nakaligtas, dahil sinadya ng mga itong i-clear ang dungeon, sa halip na iwan na lang ang mga bangkay. Nagulat si Woo Jin-chul nang mapadako ang tingin niya kay Jinwoo dahil sa laki ng pagbabago nito, mula nang huli silang magkita, binati niya ito na agad din naman siyang nakilala. Nagpakilala ito kina Mr. Song at sinabi na mukhang nakagawa ng masama ang isa sa kanyang empleyado. Ipinaalam din ni Woo Jin-chul na mag-i-issue sila ng official apologies pagkatapos ng investigasyon. Nakatingin lamang dito si Jinwoo, habang iniisip na hindi siya dapat magmalaki, kahit panatalo niya ang isang B-rank hunter na kagaya ni Kang Tae-shik. Dahil hindi man niya napansin dati, si Woo Jin-chul ay malakas na marahil ay nabibilang sa A-class na hunter, at tiyak na hindi niya matatalo sa kasalukuyang estado niya. Hiningi ni Woo Jin-chul ang kooperasyon ni na Jinwoo, sa mga katanungan nito hinggil sa mga nangyari sa loob ng dungeon, na sumang-ayon naman sila. Direkta din itong tinanong kung sino ang pumatay sa B-rank hunter na si Kang Tae-shik. Nangamba naman si Jinwoo, dahil mukhang hindi na niya may itago pa ang katotohanan na na-reawaken siya, at hindi na niya matutupad ang kasunduan nila ni Yoo Jin-ho. Ngunit biglang nagsalita si Mr. Song Chi-yul, at umamin na pumatay kay Kang Tae-shik. Tinanong ni Woo Jin-chul kung anong rank nito, sinabi naman ni Mr. Song Chi-yul na isa siyang C-rank. Nagdududa naman na sinabi ni Woo Jin-chul na paano nangyari na natalo ng isang C-rank hunter ang isang B-rank. Itinuro naman ni Mr. Song si Ju-hee. Kung kaya nasabi ni Woo Jin-chul na posibleng ang matalo niya si Kang Tae-shik kung may suporta ito galing sa B-rank hunter na healer. Napaisip naman si Woo Jin-chul, dahil si Kang Tae-shik ay isang hunter na hindi makontrol, maging ng surveillance department nila. At may kakayahan na talagang nakakahigit sa lahat, kung kaya di kapani-paniwalang ang C-rank hunter na putol ang isang kamay ay matatalo ito. Inaya ni Woo Jin-chul si Mr. Song Chi-yul na sumama sa kanya para sa investigasyon. Tinawag ni Jinwoo si Mr. Song, at tinanong kung bakit ito nagsinungaling. Sinabi naman ni Mr. Song na alam niyang may magandang dahilan ito, sa pagtatago ng kakayahan at abilidad. At dahil hindi na maiiwasan ang investigasyon, bagamat hindi sapat, iyon lamang ang naiisip nitong paraan upang mabayaran, ang pagliligtas ni Jinwoo sa buhay niya. Bago tuluyang umalis, hinarap muli ni Woo Jin-chul si Jinwoo, at sinabing hindi na niya ito dapat pang pagdudahan, na posibleng nakatalo kay Kang Tae-shik, at paghinalaan na nagkaroon ng awakening. At binalaan si Jinwoo na dapat mag-ingat dahil kung hindi baka mamatay ito agad. Naguguluhan namang napatanong si Jinwoo kung ano ang ibig nitong sabihin. At ipinaalam ni Woo Jin-chul na dahil sa pagkamatay ng buong miyembro ng team ni Hwang Dong-seok, maaring maghiganti ang nakababatang kapatid nito. Lalo na't dalawa lamang sila ng D-rank hunter na kasama nitong nakaligtas sa raid, at ayon pa kay Woo Jin-chul hindi importante sa S-rank hunter na si Hwang Dong-seok kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng dungeon, kundi ang katotohanan na ang kagaya niyang isang E-rank hunter lamang, ang nakaligtas sa raid na iyon. At dahil isa itong S-rank hunter, maging ang batas ay walang magagawa upang mapigilan si Hwang Dong-seok, lalo na't ang mga kagaya nito ay itinuturing na himala ngunit isa ding sakuna. Kung kaya pinayuhan nito si Jinwoo na mag-ingat, lalo na at hinahanap na siya nito. Inihalin tulad pa ni Woo Jin-chul si Hwang Dong-seok na isang halimaw na kinakatakutan ng iba pang mga halimaw. Pinayuhan din nito si Jinwoo na kung pwede ay umalis muna ito ng bansa,
kasama ang kanyang pamilya. Seryosong nakatingin lamang naman si Jinwoo at nakikinig dito, habang tinitingnan ang kanyang profile sa system. Matapos umalis ni Woo Jinchul, tinawag ni Juhee si Jinwoo, at tinanong kung natatandaan pa nito ang crystal na hawak niya. Makalipas naman ang 3 oras na investigasyon sa case for hire ni Kang Tae-shik. Dumating ang CEO ng Jiunggang Industries at pinatunayan ang mga pahayag ng nakaligtas, na self-defense lamang ang ginawa nila.